And we're back dito pa rin po sa Pinoy MD. Papagandahin natin ang inyong umaga sa pamamagitan po syempre ng pagtugon sa inyong mga katanungan, no? Particular na sa inyong mga health issues, of course with Dr. Jean. Eto na, simulan natin kay Angel Francia. Normal ba sa bagong panganak na sanggol ang nagbabalat daw ang skin, Doktora? Oo, actually Angel, normal po yan. No? Kasi at pag tayo nagbubuntis ko, pag pinanganak na sila, naaalala mo yung parang waxy na yellowish coating sa kanila, yung pinupunasan, diba, sa nursery. No, actually, that will protect you from yung tinatawag na amniotic fluid o yung tubig doon sa bahay bata. No? Ang nangyayari po kapag umabot ng kabuwanan doon sa 40th, mas manipis yung vernix caseosa na tinatawag at kapag ito'y mas manipis, ang nangyayari is mas madalas yung kanilang actually pagtuklap. So, normal lang po yan. Ang problema is kapag halimbawa, tumanda na yung bata, halimbawa months na, tapos 1 year old, tapos biglang mas makakapal, oo, sobrang makakapal, nagkakaroon na ng pamumula, may mga cracking of the skin, or yung parang lumuluwa na yung mata dahil sa sobrang banat, no, ng mga balat, maaaring yan na yung tinatawag na ichthyosis. So, importante pa rin is, kung newborn, that's normal. Pero pag nag-persist, it's better po to go to a dermatologist. Ayun. Meron palang ganun. May mga ganun. Alright. Eto naman mula kay Aster Alimoni, ano ang dahilan sa paulit-ulit na pangingitim daw ng kuko at kamay sa paa? Alam niyo po yung paulit-ulit na pangingitim sa ating mga kuko ng daliri na ating kamay at paa ay maaari pong ito'y fungal infection, no? That's the most common cause of darkening na ating mga nails, no? The nails actually are a window to what is going on inside our body. So, yes, sa pagtingin pa lang namin ng kuko, Connie, nakikita na namin kung may posibleng sakit dito sa ibang organs ng ating katawan. So, kung may pangingitim dyan, maaaring poor oxygenation, which can be brought about by mga lung problems or COPD, no? Pwede yun. Pwede rin naman ng mga nutritional deficiencies, kagaya ng tinatawag na vitamin B12, which can also give you that discoloration sa nails, no? Well, what's important talaga for now is pumunta pa talaga siya sa isang doktor. Kasi hindi lang po kasi pangingitim, tinitingnan din natin yung ibang bahagi ng ating balat or buong katawan. Kasi baka it has to do also with some skin diseases. Kung kaya't nagkakaroon ng pangingitim, what's important is for you to go to a dermatologist para po talaga mas masuri pa ng maigi. Alright. Punta na ho agad, Miss Esther o Miss Aster. No? Mula naman kay Malyari Criselda. May home remedy ba para sa mga keloid? Gusto niyang matanggal ang keloid niya. Yes, no. Actually, wala talagang home remedy. But what they can do para hindi lumala is, wag nila laging kukut-kutin. Ayun. Kasi the more na kinukut-kut mo, lalong kumakapal ang keloid. Also, kapag ito'y sumasakit na at parang nababanat, may feeling ka na parang nagkakaroon na ng pains dun sa area ng keloid, ibig sabihin lumalaki yon. So you have to go to a doctor talaga para mabigyan ka ng mga silicone gel, silicone sheet, at may mga treatment din naman po tayo na ginagawa. Injection, no? We do a combination of lasers, we inject also some toxins or botulinum toxins and also steroid injections per session. No? Right. We do that all together. So what's important is wag na kukuskos. You can also moisturize and also moisturizing soap lang po ang gagamitin. Alright. No? Thank you, Doktora. Ang dami namin natututunan, pati ako eh. Ang dami ko natututunan ngayon. Thank you. Mula naman kay Jasmine de la Cruz Mendoza, bakit kayo nagsusugat daw yung anit, no? Yung 3 taong gulang niyang baby? Okay, Jasmine. Unfortunately, kasi mahirap kasi sagutin ito, no? Pero kung 3 taong baby, no? There's so many, 3 taon, no? Toddler na, no? So, maaaring it can be anything, no? Na infection sa scalp, could be fungal infection, could be seborrheic dermatitis, no? Or could be folliculitis, infection ng hair follicles, no? Ang importante is talagang makita rin talaga ng doktor, especially kung meron ng pagnanana, tapos uncontrollable na, matagal na, pumunta po kayo sa doctor. Actually, they can go, Connie, to mga government hospitals. Health centers. Government hospitals, some government hospitals has dermatology departments there, no? Na hindi naman po kayo sisingilin. Actually, konting bayad lang dun sa chart, no? Oo, baka yung mismong gamot na nga. Yes, or these are legitimate dermatologists po. Ayan, mga kapuso, sana ho ay nakatulong kami dito sa Pinoy MD. Pero yun pa rin po ang aming advice dito, syempre. It's better pa rin po na makita kayo personal ng inyong mga doktor, di ba? Para mas maganda yung diagnosis, mas tama. Alright, mga kapuso, magbabalik pa rin po ang Pinoy MD. Diyan lamang po kayo.